Panonoorin, aaksyonan, ang mga iligal na gawain ilalantad para masolusyonan. Magandang hapon mga igan. Ako naman Arnold Glavio. Ito ang bagong Alisto. Kailangan mo ba ng birth certificate, police clearance o lisensya? Wala raw problema. Ang lahat, sagot na raw nila sa itinakdang halaga. Pero mga igan, ang mga dokumentong ito dapat dumaan sa tamang proseso. Kasama ang kapuso nating si Chris Bernal. Ilalantad namin ang iligal at naglipa ng mga fixer sa 3 ahensya ng gobyerno. Mula Lunes hanggang Biyernes, mahabang pila at makapal na bilang ng tao ang nasa NSO, LTO at Quezon City Hall. Pero hindi lahat aplikante. Ang ilan sa kanila, fixers, na kaya raw i-shortcut ang mahabang proseso. Ngayong araw, magpapanggap ako bilang isang nanay. At susubukan kong alamin kung paano nga ba ang estilo ng mga fixers. Sa kabila kasi ng pagkakaroon ng batas laban sa red tape o mga fixers sa mga government agencies, hindi pa rin sila nawawala. Sumailalim si Chris sa isang mabusising makeup transformation. Magpapanggap siyang lola para hindi makilala. Dream ko kasi magkaroon ng mature role. Pero hindi ko naman naisip na ganun pala ako katanda. Pwede pala ako gawin ganun katanda. So ito ang masasabi kong this is my most mature role ever. First stop, Land Transportation Office o LTO, kung saan kumukuha ng driver's license. Pinag-aayos ba dito? Si Chris, dilapitan agad ang isang fixer. Ang eksena, kunwari kailangan niyang kumuha ng driver's license para sa anak na hindi marunong magbasa at magsulat. Sa totoong proseso, hindi pwede bigyan ng lisensya ang no read no write dahil mahalagang nababasa at naiintindihan niya ang mga street signs. Pinag-aayos ba dito? Ano po? Pinag-aayos? Opo, meron po dito. Saan? Yan lang po. Mabilis lang? Opo. Para sa inyo po yan, ma'am. Oo, para sa anak ko. Para sa amin. Ano ba yung kukunin yung lisensya? Lisensya pero ano eh. Ano po? No read, no write yung anak ko. Okay lang ba yun? Kasi, Hanggang sa napaligiran siya ng grupo ng mga fixer sa LTO. Bilang artista kasi, ang mga kasama ko naman sa eksena, mga umaarte din, nagpapanggap lang din. Pero sila kasi, totoong tao sila. So, totoong mga tao itong kinakausap ko. So, natatakot ako kasi baka mamaya, ako yung mabuking nila na nagpapanggap. 3-5 ba kasama na lahat? oo, basta may student po siya, may student. Hininga si Chris ng 3,500 pesos para sa proseso ng lisensya ng anak. Basta bumalik lang daw siya nakasama ng anak para sa ID picture. Hindi, nagulat ako kasi ako, nag-exam talaga ako eh. Nag-test drive ako and all. I mean, hindi talaga biro kumuha ng lisensya. Si Raymar, hindi niya tunay na pangalan, isang empleyado pero may kapansanan sa paa. Ginusto niya magkaroon ng lisensya pero hindi raw siya nabigyan nito dahil sa kalagayan niya. Kaya napilitan siyang magpatulong sa isang kaibigan na nagsilbing fixer. Ang unang sabi sa akin na nasa 2.5 pero nung nagbayad na kami, inabot lang ng 1.9. Pinakamatagal na yung 2 weeks. Una, binigyan ako ng temporary license. Katapos ng mga another week, nakuha ko na yung non-professional ko. Kasalukuyan niyang ginagamit ang lisensya sa pagpasok ng trabaho. Second stop ni Chris, ang Quezon City Hall. Dinadagsa rin ng tao ang police clearance office para sa requirement sa trabaho at negosyo. Kaya may mangilan-ngilan ding fixer sa lugar. Si Chris, magpapanggap namang isang negosyanteng may kaso ng estafa pero kailangan ng police clearance para sa business permit. Sa normal na proseso, hindi dapat siya mabigyan ng police clearance dahil may nakabinbin siyang kaso. Gusto ko kasi sana mabilis lang. Ayun nga, mamaya na gawin. Hindi ko hindi Diyan naman sa police clearance, nagulat din ako. Kasi parang, sabi ko, may kaso ako. Tapos parang,
hindi na nila minayin kung gaano kalaki o gaano kababaw. Basta kahit anong kaso yan, kayang malusutan and kaya nilang ipalagpas talaga. Kailangan ko lang tulong. Kailangan lang daw ng ID picture at ang mga fixer na ang bahala sa police clearance ni Chris. Pwede niya rin daw itong makuha agad, hassle-free at wala ng pila. Picture, pero 3,000 na lahat yun. Yes, ma'am. Lahat sa halagang 3,000 piso. Basta yung requirements mo, go, ano na yan, pasok na yan, parang ganun. And ang dami nila talagang ang goal lang nila is makakuha sila ng client. Kahit ang National Statistics Office o NSO, hindi rin nawawala ng fixer. Sa pagkakataong ito, magpapanggap si Chris na gusto niyang palitan ang buo niyang pangalan. Sa totoong proseso, kailangan pumunta sa lokal na opisina ng NSO kung saan ka ipinanganak at may mga batayan at kaukulang papeles para ito'y aprobahan. May lumapit kayang fixer kay Chris sa pagkakasunod na itinungo ni Chris ang National Statistics Office o NSO. Kunwari, gusto niyang palitan ang buo niyang pangalan pero ayaw na niyang umuwi pa sa lugar kung saan siya isinilang. Gusto ko sana maayos yung birth certificate ko. So, ano, may mali? Pwede bang papalitan yung pangalan ko? Mabilis lang? Ha? Mabilis lang? Doon ko na-realize na posible pala yun. My God, pati yung gender, pangalan, na talagang pwede kang mag-iba ng identity. Igan, sa 2 araw ng pagmamatsyag ng alisto sa NSO, LTO at Quezon City Hall, huling-huli sa aming surveillance camera, natuloy pa rin ang ligaya ng mga fixer sa palibot nito.